Ang pagkakakilanlan sa larangan ng sining at pamamahala ay isang malaking hamon na nangangailangan ng tibay ng loob, husay at dedikasyon sa bawat hakbang ng buhay. Isa sa mga pangalang nag-iwan ng malalim na marka sa industriya ng telebisyon at pelikula sa Pilipinas ay si Maria Luisa Angela Martinez de Leon Rivera, na mas kilala ng publiko sa pangalang Angelo de Leon. Ipinanganak siya noong 22 ng Agosto 1979 sa Maynila at siya ang pinakabatang anak ni Luis de Leon at Flora de Leon. Lumaki siya sa isang pamilyang may pinag-ugatan sa lipunan at nag-aral siya sa mga kilalang institusyon tulad ng St. Joseph's College, Holy Spirit at Siena College. Ang kanyang kabataan ay naging pundasyon ng isang makulay na paglalakbay ng hindi lamang nagdala sa kanya sa rurok ng kasikatan bilang isang kabataang idolo, kundi nagpanday din sa kanyang pagkatao upang harapin ang iba't ibang pagsubok sa kalusugan, mga personal na kontrobersiya at ang kalaunang pagpasok sa masalimuot na mundo ng serbisyo publiko. Nagsimula ang ugnayan ni Angelo de Leon sa mundo ng telebisyon sa napakabatang edad na 10 taon nang lumabas siya sa patalastas nang walang paunang kaalaman ang kanyang ama. Bagamat may paunang pag-aalinlangan, kalaunan ay binigay din ng kanyang amang basbas sa kanyang karera bago ito pumanaw dahil sa sakit na colon cancer. Noong siya ay 12 taong gulang pa lamang, formal siyang nadiskubre ng tanyag na direktor na si Johnny Manahan para sa programang Ang TV, isang tanyag na pambatang palabas sa ABS-CBN noong dekada 90. Ang pagkakataong ito nagbukas ng pinto para sa mas malalaking proyekto, kabilang ang paglipat niya sa GMA Network at Viva Films kung saan siya naging bahagi ng palabas na Over the Backwood. Ang pinakamalaking rurok ng kanyang kasikatan ay naganap noong taong 1995 nang gampanan niya ang karakter na Peachy sa tanyag na youth-oriented drama na TGIS na nagluwal sa kanyang tanyag na tambalan kasama aktor na si Bobby Andrews. Ang tambalang ito ay sinundan ng mga matatagumpay na pelikulang tulad ng Laging Naroon Ka, Wala na bang pag-ibig at Ikaw na Sana, na nagpatatag sa kanyang posisyon bilang isa sa mga pinakasikat na aktres ng kanyang henerasyon. Sa kabila ng kanyang nagniningning na karera, hinarap ni Angelo de Leon ang malalaking kontrobersya na naging dahilan ng kanyang pansamantalang pagkawala sa mata ng publiko. Noong huling bahagi ng dekada 90, nagulat ang buong industriya na mabalitang nagdadalang taong aktres sa rurok ng kanyang kasikatan na naging sanhi ng kanyang pagkaantala sa mga nakalinyang proyekto. Ang kanyang panganay na anak na si Nicole ay anak niya sa aktor at dating katambal sa mga pelikula na si Joko Diaz. Matapos ang ilang taon, nagkaroon muli siya ng ikalawang anak na si Luis sa relasyon naman niya sa negosyanteng si Jojo Manlongat. Ang pangyayaring ito sa kanyang personal na buhay ay nagdulot ng matinding pambabatikos mula sa lipunan at media na naging dahilan upang magdesisyon siyang lumayo sa mundo ng sirkulasyon ng showbiz at tumutok sa pagiging isang ina. Ang kanyang pagkawala ay hindi naging madali dahil sa kawalan ng suportang pinansyal mula sa mga nakaraang karelasyon. Ngunit pinatunayan niya ang kanyang katatagahan bilang isang solong magulang bago niya natagpuan ang katahimikan at nagpakasal kay Lorenzo Rivera noong Setyembre 17, 2010 na siyang ama ng kanyang ikatlong anak ni si Rafa. Isang malaking hamon sa kalusugan ang hinarap ni Angelo de Leon nang ma-diagnose siya na may sakit na Bell's palsy noong taong 2009. Ang Bell's palsy ay isang kondisyon na nagdudulot ng biglaang panghihina o paralysis ng mga kalamnan sa isang bahagi ng mukha dahil sa pinsala o pamamaga ng facial nerve. Ayon sa kanyang mga pahayag sa mga panayam, ang unang pag-atake ay nagdulot sa kanya ng matinding takot at depresyon dahil ang kanyang mukha na siyang pangunahing puhunan sa pag-arte ay hindi niya maigalaw ng maayos. Sumailalim siya sa mga serye ng physical therapy, gamutan at magnetic resonance imaging o MRI upang masuri ang lawak ng pinsala sa kanyang ugat. Ang kondisyong ito ay nangangailangan ng mahabang panahon ng pahinga at pag-iwas sa stress na muling naglimita sa kanyang mga pagtanggap ng mga papel sa telebisyon at pelikula sa mga panahong iyon. Ang kalbaryo sa kalusugan ng aktres ay hindi natapos sa unang pagkakataon dahil nakaranas siya ng ikalawang pag-atake ng Bell's palsy noong Nobyembre 2016 habang siya ay naghahanda para mag-swimming kasama ang kanyang pamilya. Bigla na lamang nanigas ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha na nagpilit sa kanya na magtungo agad sa ospital. Ipinaliwanag ng kanyang mga doktor na ang virus o sanhi ng sakit ay nananatili na sa sistema ng katawan at maaari itong muling lumabas kapag bumaba ang immune system o depensa ng katawan dahil sa pagkapagod. Ang pangalawang pag-atake ay nag-iwan ng mga permanenteng marka o remnant sa kanyang mukha na kapansin-pansin pa rin tuwing siya ay labis na napapagod. Sa kabila ng pisikal na limitasyong ito, hindi pinayagan ng aktres na mawalan siya ng pag-asa. Bagkus ay ginamit niya ang kanyang pananampalataya upang tanggapin ang kanyang kalagayan at magsilbing inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang kwento sa mga programang pangkalusugan tulad ng Pinoy MD. Matapos ang maraming taon ng pag-arte at pag-aalaga sa pamilya,
Nagpasya si Angelo De Leon na pasukin ang bagong yugto ng kanyang buhay sa pamamagitan ng politika. Noong taong 2022, formal siyang tumakbo bilang konsehal sa ikalawang distrito ng lungsod ng Pasig sa ilalim ng Partidong Aksyon Demokratiko. Ang kanyang desisyon na maglingkod sa pamahalaan ay ang kanyang pagnanais na maging boses ng mga nangangailangan, partikular na ng mga kababaihan at pamilya. Sa tulong ng kanyang kilalang pangalan at malinis na reputasyon, matagumpay siyang nailuklok sa pwesto at opisyal na umupo noong 30 ng Hunyo 2022 bilang isang mambabatas sa lokal na pamahalaan. Naging aktibo siya sa pagpasa ng mga ordinansa na naglalayong mapabuti ang antas ng pamumuhay ng kanyang mga nasasakupan sa lungsod. Ang kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko ay nagbunga ng mga mahalagang batas sa lungsod ng Pasig na naglalayong tumulong sa mga sektor na madalas napapabayaan. Isa sa kanyang mga pinakamalaking tagumpay bilang konsehal ay ang pagkakapasa ng Comprehensive Solo Parent Ordinance noong Disyembre 2023. Ang ordinansang ito ay naglalayong magbigay ng karagdagang tulong pinansyal, diskwento at mga benepisyo sa mga solong magulang sa Pasig. Isang advokasya na malapit sa kanyang puso dahil sa kanyang sariling karanasan bilang solong ina noon. Dahil sa kanyang tapat at masigasig na paglilingkod, pinarangalan siya ng Public Service Icon Award sa ikatlong Philippines Finest Business Awards noong Setyembre 30, 2025 na ginanap sa Newport Performing Arts Theater sa lungsod ng Pasay. Ang pagkilalang ito ay nagpatunay na ang kanyang pagpasok sa politika ay hindi lamang dala ng kasikatan kundi ng tunay na kakayahan ng pamumuno. Sa pagpapatuloy ng kanyang karera sa pamamahala, muling sumabak si Angelo De Leon sa halalan noong Mayo 12, 2025 para sa kanyang ikalawang termino bilang konsehal. Tumakbo siya sa ilalim ng lokal na koalisyon na Giting ng Pasig na pinamumunuan ng kilalang alkalde na si Vico Soto. Sa pamamagitan ng isang malinis at reformistang kampanya, muli siyang nagkamit ng tiwala mula sa mga botante at opisyal na naiproklama bilang muling nailagay na konsehal na ikalawang distrito ng lungsod. Ang alyansang ito sa kasalukuyang pamunuan ng lungsod ay nagbigay sa kanya ng mas malawak na pagkakataon upang isulong ang mga programa sa edukasyon, kalusugan at proteksyon ng mga kababaihan. Kahit abala sa kanyang mga tungkulin bilang isang halal na opisyal, hindi tuloy ang tinalikuran ng mambabatas ang kanyang unang pag-ibig na kung saan ay ang sining ng pag-arte. Noong taong 2024, hinangaan ang kanyang pagganap bilang ang malupit na karakter na si Carmela Borromeo sa makasaysayang serye ng GMA Network na Pulang Araw na pinalabas din sa platapormang Netflix. Ang kanyang karakter ay nagtapos sa 79 na kabanata ng serye matapos itong patayin ang karakter ng aktor na si Dennis Trillo na nag-iwan ng malalim na impresyon sa mga manonood dahil sa kanyang epektibong pagganap bilang kontrabida. Noong huling bahagi ng taong 2025, muli siyang nakasama ng kanyang mga katambal na si Bobby Ando sa programang Maka Love Stream, isang youth-oriented show na naglalayong magbigay ng gabay sa bagong henerasyon ng mga artista. Ang mga proyektong ito ay nagpapakita na nananatili pa rin ang kanyang ningning sa telebisyon habang ginagampanan ng tungkulin sa bayan. Sa kasalukuyang panahon ng taong 2026, ang pinagkakaabalahan ni Angelo De Leon ay ang pagbabalanse ng kanyang buhay bilang isang nanunungkulang konsehal at bilang isang mapagmahal na ina sa kanyang pamilya. Aktibo siya sa pagdalo sa mga regular na session at mga pagpupulong sa quasi-judicial body ng Sangguniang Panglungsod ng Pasig upang duminig sa mga kaso at mag-ayos ng mga administratibong usapin sa lungsod. Sa usaping pamilya, kamakailan lamang noong Hulyo 2026 ay pinagdiwang niya ang pagtatapos ng kanyang anak na si Luis bilang cum laude sa kolehiyo na nagdulot ng malaking kagalakan sa kanilang tahanan. Ang buhay ni Angelo De Leon ay isang malinon salaysay ng pagbangon mula sa mga unos ng buhay, mga pagsubok sa kalusugan at mga personal na pagkakamali patungo sa isang buhay na may kamuluhan at direksyon. Mula sa pagiging isang batang bituin na nagpasaya sa milyon-milyong Pilipino, naging isang matatag na ina siya na humarap sa mga hamon ng Bell's palsy na may tapang at pananampalataya. Ang kanyang kasalukuyang estado bilang isang iginagalang na mambabatas ay nagpapakita na ang tunay na tagumpay ay hindi sinusukat sa mga palakpak sa entablado kundi sa lalim ng serbisyong naibabahagi sa kapwa-tao. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon na ang bawat yugto ng buhay, maging ito man ay puno ng pagsubok, ay maaring maging simula ng isang mas matayog na misyon para sa lipunan.